shoot na daw sa balde si VP Sara Duterte, sabi ng kanyang mga detractors, dahil daw dito sa AMLAC report. Ano nga ba itong nilalaman ng AMLAC report at ano ang katotohanan tungkol dito? Ito po muli si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin dyan. Nang lumabas po itong bagong executive director ng AMLAC ay tila nagkaroon ng pag-asa o nabuhayan ng loob itong mga detractors ni VP Sara Duterte na parang eto na ang magsasalba ng mga palpak na storya nila tungkol dito sa impeachment. And they are banking on this report na paulit-ulit nakikita ko ngayon. Meron daw inflow na 4.4 billion pesos. Ibig sabihin may pumasok daw ng mga transaction na 4.4 billion at ang outflow daw nito ay merong 1.5 billion lang. Ibig sabihin daw nito ay may natitira na net cash na mga 2.5 billion. Tama ba itong kalkulasyon na ito? Mali po. Ang AMLAC po, para sa kaalaman ng lahat, ang AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, ang trabaho po nito ay ipunin ang mga report galing sa mga bangko tungkol sa mga suspicious or mga transaction na covered ng CTR o yung Covered Transaction Report. Ano po yung CTR nito? Halimbawa po ang bangko, sa ikaw, meron kang account sa bangko, nagkaroon ka ng deposito dyan o withdrawal na mahigit ng 500,000 piso pataas, automatic yan magre-report ang bangko sa AMLAC. At yung report na yan, iipunin nila. Lagi bang 500,000 ito? Hindi po. Depende sa institution. Halimbawa, sa mga casino, ang covered transaction dyan is about 5 million. Sa mga realty corporations, it's about 7.5 million. Kapag sa mga jewelry, it's about 1 million bago sila magre-report. So, hindi po lahat yan ay inire-report. Ibig sabihin, if the transaction is below the threshold, mababa doon sa threshold na isineset ng AMLAC na may mandatory reporting, hindi na po ito ire-report sa AMLAC. So, ano ngayon ang hawak ng AMLAC? Ang hawak na datos ng AMLAC ay yun laang pong mga inire-report ng bangko sa kanila. Hindi po nila hawak yung full details ng kung magkano ang pera mo sa bangko. Ang totoong may hawak ng lahat ng detalye ng iyong mga deposito ay yung bangko mismo. Ang hawak lang ng AMLAC ay kung ano yung ire-report sa kanila ng mga bangko na maaaring mga suspicious o kaya ay covered po ng CTR or yung Covered Transaction Report. So, ibig sabihin, kung ang iyong mga transaction is or withdrawal mo ay below 100,000 or below 500,000, it doesn't necessarily have to be reported. At kung halimbawa may mga low risk na mga transactions like yung mga those that are done or repeated over and over again in the course of your business, hindi na kailangan pong inire-report yung mga yan. So hindi lahat ng mga transaction ay mare-report and therefore hindi ito papasok sa record ng AMLAC. So paano ikayan? May difference yung inflow at saka outflow. Ang ibig sabihin lang po nito, doon po sa inflow ay ito ang inireport ng bangko na posibleng covered ng CRT o CTR or Covered Transaction Report dahil lumampas siya doon sa threshold. Or some of them may have been flagged as suspicious dahil doon sa amount. Pero mayroon bang aksyon na tinake yung bangko o yung AMLAC dito sa mga suspicious na ito? Wala po. So, ibig sabihin, hindi nila na-establish mula noon, 19 years or 17 years ago hanggang sa kasalukuyan, that there were indeed illegal transactions doon sa account ng Vice Presidente. Bakit naman mas mababa yung outflow? It's because yun lang ang laman ng report. Kasi yun lang ang inireport ng bangko na covered ng CTR. At ibig sabihin nun, ay yung ibang transaction ay probably below the threshold o di kaya ay hindi na siya kailangang i-report because there is nothing suspicious or anomalous about it. Ay sinasabi nila, ay bakit ikaw nagtutugma yung sinasabi ni Trillanes doon sa mga amount down to the last centavo?
That's so easy to explain. Alam nyo noon pa, sinasabi na ni Trillanes yan, may hawak siyang record na ganito galing sa AMLAC. Idininay ito ng AMLAC noon kasi alam ng AMLAC na bawal iyon. Hindi ka pwedeng mag-divulge ng any part of the report to any, kahit nga sa media or social media or gawin mo itong public, lalo na isabit mo kay Trillanes. That's why AMLAC denied it na sa kanila galing yung record na yon. Otherwise, may criminal na liability sila. Bakit mayroon si Trillanes? Well, you cannot discount the possibility na may contact siya talaga doon sa loob ng AMLAC. Ang titignan mo lang naman dyan, ito mataas yung transaction. Anong gagawin ko dito? Gagawan ko ng istorya. Kunyari, si Uy ang nagbigay nito. At si Uy, gagawan ko rin ng istorya. Siya ngayon ay drug lord. And that now completes the story for him. Ang tingin ko po dito, ang ginawa nila nito na reporting dito sa AMLAC na to, ang tawag ko dito yung inaangguluhan. Yun ang nagbigay ng kunwaring may anggulo para kung saan maididiin kunwari ito kay BP Sara. Pero sa totoo, wala silang hawak. And this is what Congressman Rufus Rodriguez has been saying. This is the greatest fishing expedition ever launched by the House of Representatives because they're holding nothing. At ngayon, itong mga pira-piraso na ebidensya ngayon, papasok si Trillanes at magtatahi-tahi na naman ng mga istorya niya, and this is what he is famous for. Kaya nga siya ay nilampaso ng mga taga-Caloocan. Hindi niya maloloko yung mga taga-Caloocan. And this is exactly what you have right now. That's why it is important na yung mga tao na parang biglang nagdududa, ang mahalaga po niyan, pag-aralan niyo po muna. And I think these people, itong mga detractors ni Sara Duterte, they are banking on the fact na hindi niyo alam kung ano ang mga pinagsasasabi nila. They're gonna cover it with mga technical terms and procedures. So tatanggapin mo lang yan bilang isang katotohanan. That's why pinapaliwanag ko sa inyo ito in layman's terms. Sabi ko nga ito, inaangguluhan. Ano ibig sabihin ko doon? Pangit ang storya nila. Pangit ang larawan. Parang meron kang isang modelo na babae na gusto mo siyang kuhanan ng picture. Kaso, magandang katawan, pero pinaharap sa'yo, ang pangit ng mukha. Kaya sabi mo, sige, tumalikod ka na lang. Ayan, okay na, sexy na. Kukunan na kita ng picture. This is exactly what is happening in this investigation. Dahil ba lumabas itong AMLAC, kakalimutan na natin yung kasinungalingan ni Madriaga, yung lumalabas na mga kasinungalingan ni Trillanes tungkol dito sa involvement ni Uy, dahil lang may AMLAC report. Of course not. We have to take the picture of all this the entire impeachment proceedings as one complete story. One complete strategy. Una nilang isinalang si Madriaga. Pumalpak. Lahat ng storya were debunked. Wala talagang pagbabasihan. And now, a plan B, let's attack by virtue of AMLAC. Ito masyadong intellectual to. Bobo yung mga Pilipino, hindi nila maintindihan ito. At marami naman talaga mga bobo hanggang sa kasalukuyan. Yung iba sa kanila mga professional pa. Iba sa kanila mga abogado pa. Who is peddling the same story. Na mga basura na ito na ibinibigay sa atin ng House of Representatives. But tayong lahat, kayong lahat ng mga iskumbro, kayong lahat na natututo na. Alam nating lahat na ito, kaya hindi tayo magpapaloko. Kaya ang bilin ko lagi sa inyo, lahat kayo, magmasid, makilahok, mag-aral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.